Sa lahat ng mga may bigasan o mag-start magbigasan, ano ba yung strategy mo pag tumaas ang presyo ng bigas, okay? Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from Mike and James Project. Magandang magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Disunga. At kasama ko ngayon, ito, kapatid ko din to. I am the guy behind that. I've been watching. Yeah, ito. Ini-introduce ko yung kapatid ko. You're the finally man. Isa siya sa mga nagpasikat sa akin. Sari-sari store and bigasan, si Kuya Henry. At yung mga sisters ko, yan, may YouTube channel na siya, Irish Sheila Sunga. Yeah. And this is our... siya from US siya, ito from Saudi. Yan. So tayo na... Yan. Riyadh. Okay, so ganito tayo, tatanong lang natin isang tanong kay Kuya Henry. Dahil medyo tumaas ang presyo ng bigas sa loob ng ilang buwan, no? Ilang buwan po yung pagtaas? 2 months o 3 months yata mataas ang bigas. Ay, nako, no? So, Kahirapan. yes, oo. Tatanong natin, sa lahat ng mga may bigasan o mag-start magbigasan, ano ba yung strategy mo pag tumaas ang presyo ng bigas, okay? So, Kuya Henry, ano ba yung, ayan yung inahing ng mga kababayan natin na may bigasan, ano ba yung pwede strategy pag nagmamahal ang presyo ng bigas? Kasi pagka nagmahal po yung presyo ng bigas, tulad niya yan, yung lean month natin tinatawag, na naranasan ko yun, yung first year ko ngayon, naranasan ko 2 or 3 months yata yun. 3 months na... Sobrang mahal talaga ng bigas na Kita ka local ba, na Kuya? rice. Local na rice natin. Sige, Ako sige. Yan. Para yung sounds maano. Yung local na rice natin. Kaso lang, ang naging strategy namin doon, talagang tinangkilik namin yung ma'am, yung imported rice talaga. Yung sasagip, no? Oo, yun talaga yung sumagip, yun yung tumulong talaga sa amin kung paano yung manatili ka pa rin dun sa na may ibebenta ka. Pero ako kasi noon, kahit na may darating na mababang bigas na imported rice, sobrang careful ka pa rin sa pagkuha. Ang naging strategy ko ma'am dun sa pagka may imported na bigas, kahit ngayon pag may dumarating, ang nagiging hihingi muna ako ng sample na at least 1 kilo. Tapos isasahin ko muna. Pagka kasi hindi ganun ma'am, maraming tulad nun, may lumabas kasing bigas dito na parang Japanese rice, yung bilog. Yung ginawa ko, sinahin ko muna, napatunayan ko na hindi naman siya plastic. So, from Vietnam siya. Tapos may... Ayos naman ang Vietnam. Masarap ang bigas po ng Vietnam, saka Thailand. Tapos may dumating naman ngayon, galing ng China. So, stop ako. Stop kami dun sa So, saan ka ngayon kumukuha? Local muna ngayon. Okay. Local lahat. Alright. So, yung solution muna, nung panahon na talaga mataas, nag-imported ka muna? Oo, imported tayo. Tapos ngayon, may local ka na? Oo. Okay. So, nakakabawi na tayo ngayon? Nakakabawi na kasi umaani na dito sa may bandang Pangasinan, Tarlac. Alright. Sa Pangasinan pala, meron din? Oo, maraming nanggagaling ma'am na bigas sa Pangasinan. Masarap ang bigas ng Pangasinan. Okay. Saka Tarlac. Pero talagang pinakamasarap na bigas galing sa Nueva Ecija. Nueva Ecija, Tarlac at Pangasinan. Tandaan mo ngayon na Nueva Ecija, Tarlac at Pangasinan. Okay. Kasi may mga nagtatanong sa atin. Okay, so yun. Sige, i-close muna natin yan. May isa pa akong tanong sa'yo. Alright, so kung paano tayo, tanong natin kung paano makasurvive pag medyo mahal ang bigas. Ayan, mag-imported muna din. Unti-unti makabangon tayo. At saka naman yung bigas hindi pwedeng dipinin eh. Tama ba? Lalo tayo Pilipino eh. Parang hindi kompleto yung Hindi buhay natin. kompleto eh. Hindi tayo pwede sa tinapay lang. Kahit pa mo nagda-diet. Hindi pwede sa noodles at tinapay lang. Alright, okay, so thank you very much. Delivers, enjoy the rest of the day. And Kuya Henry, 1, 2, 3. Let's go, let's go!